The country's jet fuel supply still good for about 63 days. That's about 6.5 million liters. That's according to airline spokespersons. So does this mean no flight disruptions? Let's ask Mojo. Yeda Pascual reporting to us live from the NAIA. Yeda, long time no hear. Ano nang balita dyan? At marami bang gustong lumayas mula sa main gateway ng Pilipinas? Yes, Lord, Denise, magandang hapon sa inyo. Nandito nga tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 at kung mapapansin nyo sa aking likuran, dagsa yung ating mga kapatid na lilipad pauwi sa kanilang mga probinsya at magbabakasyon. So ayon sa NNIC ay ang aabot sa 150,000 ang average daily passengers sa NAIA. So mas mataas yan kumpara sa 140,000 daily passengers noong nakaraang taon, 2025, at parang di nga alintana, yung pagtaas ng darating na pagtaas ng presyo dahil nakikita ninyo, napakarami pa rin tao. Simula pa yan kanina pang umaga. Okay. Yeda, kaka-announce lang din natin na medyo may mga bagong assignments throughout different terminals. Meron bang mga naligaw? At kung sakali, meron din bang provided na shuttles between terminals for those passengers? Yes. Yes, tama ka dyan. Ipinatupad nga itong bagong terminal assignments para maiwasan daw yung siksikan sa isang terminal at bahagi din ito ng reorganization ng flights sa NAIA. So, ang reassignment, para lang alam ng ating mga kapatid, nagsimula March 29 kung saan yung AirAsia na dating nasa Terminal 3 ay nasa Terminal 1 na ngayon at pinalitan yan ng 5 airlines which is Shenzhen Airlines, Royal Brunei, Air China, Vietnam Airlines at China Eastern. Bukas naman, April 1, magsisimulang ilipat yung Japan Airlines from Terminal 1 to Terminal 3. At Denise, merong mga naligaw kung saan ngayong araw na ito, 3 pa lamang daw ayon sa pamunuan ng airport. So yung mga naligaw, ang sinabi nilang rason ay hindi daw sila tinawagan ng kanilang mga airline. Yung iba naman, hindi chinek yung kanilang emails kaya hindi nakita yung update. And yes, merong mga shuttle provided ang bawat terminal, 24/7 yan, regular yan, at magtatanong lamang sa mga personnel ng airport. Pero paalala pa rin ng pamunuan, sana kung may international flights ang kanilang pupuntahan, dapat 3 hours before nasa terminal na. Kung domestic naman, 2 hours before. Yeda, okay, marami pa rin nalilito pala, no? Kasi, recently lang naman or fairly recent lang naman yung shuffling o reassignment ng mga airlines sa mga terminal, ano? Pero, general rule of thumb, kasi dati, parang medyo madali lang tandaan pa. Diba? Lahat ng PAL, halimbawa, nasa Terminal 2, lahat ng international flights plus others ay pwedeng Terminal 3, pwede doon sa yung una, yung URIG. Ngayon ba, meron bang parang ganun? General rule of thumb o halo-halo na? Ayun nga, Lord, tulad na nabanggit natin, halo-halo Kasi noong March 29, AirAsia nalipat, napalitan ng 5 airlines, bukas naman Japan Airlines. So ngayon, ang ginagawa nila is dinedisseminate nila yung information through social media at yung mga airlines naman mismo nag-a-update, tinatawagan nila yung kanilang mga passengers at nagpapadala naman ng abiso through emails. Okay, Yeda, bukas again, effectivity ng increased fuel charges. Sa mga nakausap mo dyan, ano-ano nga ba yung reaksyon ng mga Pinoy travelers? Denise, ayun, marami talaga nakapakamot ang ulo dahil dagdag gastos daw ito para sa kanila, lalo na yung mga bumabiyahe na pamilya sila na uuwi ngayong Semana Santa. Yung iba naman, wala naman daw talaga magagawa, no choice, kundi tanggapin na lamang ito at maghandaan na lang. Pero umaahas sila na sana hindi na dadagdagan pa sa susunod na mga araw. Walang no choice. Okay. So ngayon ba, Yeda, makikita mo naman kung mga OFW o mga bakasyonista ang mga nagche-check-in. May napapansin ka ba na mas lamang na demographic, kumbaga? Yes. Lord, ngayon nandito ako sa departure dito sa Terminal 3. Makikita natin dito kasi yung bungad is yung Cebu Pacific. So nakapansin ko, mas marami yung domestic. Pero hindi pa natin kasi alam kung iba pa sa Terminal 2 and sa Terminal 1. So, pero wala kasing abiso yung pamunuan kung ano pa yung mas marami. Pero expected nga daw na 150,000 passengers daily yung kanilang inasa. Alright. Salamatan natin ang ating mobile journalist, Yeda Pascual, reporting to us live from the Ninoy Aquino International Airport.